inaawit yung Jerusalem. Oh, yun ang lagi ko naririnig nung pinapakanta sa kanya ni Pastor yun eh. Kada anniversary, yun ang special number ni Kuya Gani. Kuya Gani, pag ano, kantahin mo nga yun. Oo, nakaka-blessing yung ganun eh. Ha? Sa Sunday. So, ayun, Kuya Gani, sa Sunday ha. Oh, si Adet nag-ano eh. Sige po. So, in-announce po natin si Kuya Gani sa Sunday. Para kung nabitin man tayo ngayong gabi, mapapakinggan po natin siya ulit this coming Sunday. Okay? Masaya po ba tayo ngayong gabi? Say amen. Good. Of course, we are so excited na makapakinig po ng salita ng Diyos. So, bagamat wala ating pastor, ang Panginoon nag-provide po ng ating tagapagsalita at regular na rin po siya na tagapagsalita natin rito. Nagpapasalamat tayo sa Kanya kasi ang laking tulong at laking pagkagamit niya dun sa gawain natin sa Cavite. Okay? So at least kahit paano ngayon at peace tayo, even ang ating pastor nagkaroon ng kagaangan, at least meron ng taong humahawak dun sa gawain na yon. So we are too excited din na makarinig ng mga balita tungkol sa gawain doon. And of course, pinaka-importante sa lahat, makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Okay? So ihanda na po natin ating mga sarili, ang ating mga Bible. Tawagin natin ating tagapagsalita, si Pastor Jomar Ligas. Welcome po natin, Pastor. Preach to us the Word of God. Thank you po, Pastor Verdi. Magandang gabi po sa ating lahat at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na naririto po after almost year na nakapagtayo po ulit at makapag-share ng salita po ng Panginoon sa atin. At thank you po kay Pastor Ray. Alam ko po nanonood kayo. At salamat po sa ating lahat. At salamat din po sa panalangin. Last September, first Sunday ng September ay yun yung first or 1 year anniversary ko sa Cavite. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako nasiraan sa daan. Hindi kami nasiraan ng sasakyan, papunta, pauwi, laging smooth. At yun po yung palagi naming prayer. At yung update po natin doon, this coming Sunday ay meron po kaming fellowship. Yung mga youth sa General Trias, kaila Pastor Basil, youth kaila Pastor John Duzon sa Naik, tsaka sa Salawag kay Pastor Elmore, ay naisipan po namin magkaroon ng fellowship. So, 4 po kaming mga Pilgrim Youth Cavite, this Sunday ay magkakaroon ng simpleng fellowship doon po sa ating lugar sa Paliparan. So, yung ang pagkakainalan po namin para hindi magulo, kasi minsan pag mabuhay, niisip natin yung Surigao. Di ba po? Pag mabuhay, isip natin Cavite. So, para po mas maayos, ang palagi ko nang binabanggit Paliparan. Kasi, yun lang yun eh, unique lang. Kung mas may specific pa, Paliparan 2. So pag sinabi mo namang Dasma, si Pastor Ermor nasa Dasmariñas din, sa Lawag, Barangay Salawag. So kami po nasa Paliparan, kaya sanayin na po natin, PBBC Paliparan. So yun din po yung nilagay namin sa may page. At pag-pray nyo po rin yung ating gawain doon, this coming November ay magkakaroon kami ng konting renovation, pintura lang, tapos konting paganda ng konti, at konting mga changes. Yun po ang aming mga prayer requests. At sa ministry po talaga, sabi po ng Bible, ito po ay work. At hindi lang siya basta work, kundi hard work. Right now, yung mga ministry po natin sa Bible School, katatapos lang po natin sa online. At ini-encourage ko din po yung mga young people natin, tayo, na kapag meron po tayo, mag-sit-in po tayo. Nakatapos na po kami ng subject nitong nakaraan lang ng contemporary theology tsaka ng empowering leaders. So this coming October, magsisimula na naman 2 subject. Online lang po yun. Pwede po kayo mag-sit-in. At nagpo-provide si Lord ng account natin para 2 hours to 3 hours nakakapag-aral po tayo ng salita ng Diyos. At sobrang busy po sa ministry. Monday, very involved sa mga teachings, lalo na sa Bible School. Weekdays, ang pine-prepare po nasing lesson mula 5 hanggang 6 lessons. Tapos sa church naman, syempre, Sunday school, morning service, afternoon service, at prayer meeting. So parang every week, 10 lessons yung pine-prepare natin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, ay tayo po ay nakakapagpatuloy. So kahapon nga, kagabi, 2 o'clock na ako nakatulog kasi ay meron kaming group sa Brookside before, mga young people, private group, saan lahat ng mga pictures since 2011 nandun.
So, ang purpose din, hindi lang para masave yung mga picture, kundi reference ko din. Ano bang mga ginawa namin, ano bang mga pakulo sa young people, ano bang pwedeng gawin. So, nakikita ko, ang dami na palang nangyari. Ang dami ng gawain, kung ano-ano, soul winning camp, fellowship, baptism, kung saan sa nakakapunta. At kung titignan ko, parang misip mo, ang tagal ko nag-serve, ang tagal ko nag-serve sa church. Pero lahat ng yon ay ginamit ng Panginoon para mas matrain tayo ng gusto, para mas gamitin tayo sa gawain ng Panginoon, para mas ma-develop yung panawagan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Every Sunday, nakakarinig tayo ng message ng salita ng Diyos. Every Sunday, meron din tayong mga gawain. Tayo may mga event. Ngayon, meron kayong senior citizen, grandmother, grandfather, grandparents. Ano pa mga program. Last time nakita ko meron kayong munting ilaw at yung yung medical mission. Sobrang dami nating ginagawa sa church. At minsan, pag discourage tayo, naisip natin na meron ba talagang kabuluhan yung mga ginagawa natin sa church? Or meron bang napupuntahan? Is it in vain or hindi vain? And sometimes, gagawa tayo ng ministry. Magsa-set up tayo, okay, every third Sunday, third Saturday, soul winning tayo. Minsan, ang hirap maging consistent kasi bombarded tayo ng mga kung ano-ano sa buhay. Maraming mga ways na ino-offer ng mundo para mawala yung focus natin sa Panginoon. Isa pa yung pag-iisip natin na, is it worth it na gawin yung mga bagay nun? Parang nasasayang lang naman. Lalabas ka ng Saturday, mag-outreach ka, tuturo ka sa mga bata, pero parang wala naman nangyayari. May mga programs tayo, ang dami ng programs sa church, pero wala naman nangyayari. Minsan, hindi tayo nagiging committed, hindi tayo tuloy-tuloy. And as a Christians, mga kapatid ko sa Panginoon, we really need to continue sa ministry. And ang ministry, katulad ng sabi natin kanina, trabaho, hard work, finances, it costs us yung strength natin, mga talents natin, oras, at marami pang bagay. Kaya, merong isang poet na ang pangalan niya ay Oliver Wendell Sr. Ang sabi niya, don't be so heavenly minded that you're no earthly good. Ulitin ko po, don't be so heavenly minded that you're no earthly good. So pag napakinggan mo yung mga ganito, parang nakaka-discourage naman. Yung masyado daw tayong heavenly minded o sobrang dami nating ginagawa, oras, lakas, finances sa ministry, na parang nalulus na natin yung earth, parang wala na tayong nagiging gain, parang in vain yung mga ginagawa natin. Pero merong rebat dyan si C.S. Lewis. Sabi ni C.S. Lewis, if you read history, pag binasa mo ang history, you will find that the Christians who did most, yung maraming ginagawa sa buhay na to, they build hospitals, churches, etc., etc. The Christian who did most for the present world were just those who thought most of the next. So kabaliktaran sa sinasabi ni poet ni Oliver Sr. na masyado kang heavenly minded, wala nang earthly gain. Pero sabi naman ni C.S. Lewis, hindi totoo yan, so to speak. Kasi ang mga Christian na heavenly minded sila yung mas maraming nagagawa dito sa mundo. And that's why, sa Bible, itinuturo sa atin ni Apostle Paul, merong encouragement to remain steadfast. Na ang lahat ng labor natin, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat ng preparations, lahat ng program, lahat ng soul winning, lahat ng Bible studies, lahat ng pagpapagal, lahat ng giving, lahat ng commitments, that is not in vain. Let's all stand up, brother and sister in Christ, as we read the Word of God in 1 Corinthians chapter 15. I know you are very familiar with this verse. One verse po tayo at sabay-sabay po nating basahin. The last verse of chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Pag nandiyan na po tayo, say amen. Amen. Ayan, nandiyan na po tayo. Shout out po sa ating mga kapatid sa online. Basahin po nating lahat. Ready? Read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Oh Father in heaven, we are so grateful for this another privilege, another opportunity to listen to thy word. Lord, may you speak to us through the Holy Spirit.
Empower us, O God, and encourage us that our labor to you is not in vain, and it's all for your glory. It's all for your pleasure, because you are worthy to receive honor and glory and praise. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated, brother and sister in Christ. So the title of our message tonight is Not in Vain. Hindi sayang. Sa 1 Corinthians, itong book na to, sobrang daming issue. Chapter 1 pa lang. Yung mga Kristiyano nag-aaway, sobrang high-minded. Yung mga Kristiyano, may issue sila sa baptism, may issue sila kay Apostle Paul mismo. Ang dami nilang issue. Ang daming away. Ang daming mga dapat i-address. Kumbaga, ang daming cheche-bureche. 14 chapters. Pero sa last chapter ng Corinthians, o second to the last chapter, kahit sa sobrang dami ng pinag-usapan, ang daming issue, nilinaw ni Apostle Pablo, ano yung pinaka-importante? Sa verse number 1 ng chapter 15, titignan muna natin kung bakit nasabi yung verse number 58. Dineclare ni Apostle Pablo, verse number 1, moreover, brethren, ano pa man ang mga issue natin sa buhay o pag-aaway, itong pinaka-importante, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and we are in his stead. Pinangaral ko sa inyo, inyong tinanggap at ating tinatayuan. Mga kapatid ko sa Panginoon, this is the clear definition of the gospel, by which also ye are saved, dahil sa Ebanghelyo tayo niligtas. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Christ died for our sin, and that he was buried, the evidence that he died, he was buried, and that he arose again in the third day, according to the Scripture. And in verse number 5, sinasabi ni Apostle Pablo, yung mga evidences na si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay muli, at maraming nakakita sa Kanya. So, that is the core of his message, and that is the gospel. And in verse number 12 to verse number 14, meron kasi mga nagsasabi sa kanila na hindi naman totoo na merong muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sabi ni Apostol Pablo, wait, hindi totoo yan. Kasi kung walang resurrection, walang pagkabuhay mula sa mga patay, para nyo na rin sinabi na si Jesus Christ ay hindi nabuhay mula sa mga patay. At kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay, hindi siya nag-resurrect, vain. Walang kwenta lahat ng ginagawa natin. Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse number 2, look at that, that's very beautiful. If after the manner of men, kumbaga, kung si Kristo hindi nabuhay, if after the manner of men, I have fought with the beast at Ephesus, ano pong paghihirap ang ginawa ko doon sa Ephesus? Marami siyang persecutions. What advantage it me if the dead rise not, kung walang muling pagkabuhay mula sa mga patay? Ano yung paghihirap na naranasan ko sa Ephesus? Ito na lang ang gagawin natin. Let us eat and drink, for tomorrow we die. That is Epicureanism. That is a philosophy na eat, drink, marry, YOLO, you only live once. Kalaban ng mga Epicureans, yung mga Stoics. Yung mga Epicureans, o sige, dahil mamamatay naman tayo at walang purpose ang buhay, sige, eat, drink, and marry, for tomorrow we die. Sinasabi ni Apostle Pablo, using this philosophy, aba, kung yan pala ang wala na palang muling pagkabuhay. Ganto na lang din yung philosophy natin. Dinepensahan ni Apostle Pablo yung resurrection ni Jesus Christ. At sa verse number 50, look at that. Sa verse number 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ipinaliwanag dyan yung rapture. Na someday, God will take us up, and that is a mystery. In the twinkle of an eye, at the last trump, the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be saints. Lahat tayo ay may mababago. And in verse number 50 to verse number 57, this is the final victory. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Kamatayan, nasa ng kamandag mo? O grave, nasa ng iyong tagumpay? The sting of death is sin, and the strength of sin is law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So sinabi ni Apostle Paul, totoo si Kristo, totoo ang kanyang ebanghelyo, totoo na nabuhay siya, marami nakita sa kanya. Yung mga paniniwala nyo tungkol sa resurrection na mali, hindi yan totoo. Muli talagang merong muling pagkabuhay mula sa mga patay. At kung tutuusin, dadating ang Panginoon at the last trump, tayo ay bubuhayin niya muli. Nasaan ang tagumpay ng kamatayan? Nasaan ang kanyang kamandag?
tayo ay nasa winning side because of the Lord Jesus Christ. And because of that, in verse number 58, here we go. Therefore, kaya naman, my beloved brethren, look at that. Still, he addressed these people as his beloved brethren, even though ang dami nilang issue sa buhay. Minsan tayo napaka-judgmental natin. Tayo yung nagdidikta kung sinong saved tsaka hindi. Hindi yan saved kasi ganyan ang ugali, etc., etc., etc. Pero after all ng issues nila, at hindi lang bastang maliit na issue na kasi yung sapatos hindi close, kasi hindi nakadamit ng barong. Hindi, malalalim na mga issue. And yet, sabi na po Apostle Pablo, my beloved brethren, sapagkat tunay itong mga to, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Meron yung mga imperative dito. Maging matatag kayo, unmovable, hindi kayo matitinag, and always abounding in the word of the Lord. Palagi niyong gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang gawain, ang ministry, kung ano ang ginagawa niyo ngayon, just do it. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, brother and sister in Christ, what do we mean by vain? In the Old Testament, it is very clear. Ang ginamit na salita dito ay yung hevel. Vanity of vanity, said the scripture, all is vanity. And when we say hevel, sa Ecclesiastes, it means chasing after wind. Nakakita ka na ba ng tao na yung usok? Parang he's trying or she's trying to get that vapor and put it on the plastic bag? No. Because that is the illustration of vain. Now, ang buhay daw natin ko, ang wala ang Panginoon, that is in vain. Walang kwenta, walang kabuluhan. And using that thought, brother and sister in Christ, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, kung ngayon ay para sa Panginoon, that is not in vain. And let me remind you, brother and sister in Christ, meron pong 4 na nais ibahagi sa inyo sa gabing ito, kung bakit hindi sayang ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Ready na po tayo for the first point? Say amen? Amen. Number 1, not in vain because we serve the true and living God. Ilang beses binanggit dito yung vain. Walang kabuluhan. Pero dahil sa resurrection ng Panginoon, dahil buhay ang ating Panginoon, dahil totoo ang ating Panginoon, hindi sayang ang ating mga ginagawa sa Kanya. We serve the true and living God. Kung babalikan natin yung Luke chapter 17, verse 7 to 10, ito yung dapat makitang karakteristik sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Yung matawag kang unprofitable servant. Kasi minsan, kapag marami tayong accomplishment sa ministry, deep inside of us, parang medyo meron tayong pag-pride, pagmamayabang, etc., etc. Uy, ang galing nyo ah. Kunti lang yung commitment nyo, pero nakapagpaganto pa kayo. Ganto lang yung church nyo, pero ganyan. Sabi ni Jesus Christ, yung sa unprofitable servant, pag nagawa nyo yung lahat ng yan, kahit pagod na kayo, sabihin nyo, we're just unprofitable servant. Ginagawa lang namin kung ano yung dapat namin gawin. And that's the attitude. But, even though merong hardship, yung duty natin as a servant of the Lord, remember, yung ating pinaglilingkuran, totoo at buhay. In 1 Thessalonians 1:9, it says there, we're serving the living and true God. Niligtas tayo ng Panginoon upang sambahin natin siya, ang Diyos na buhay at totoong Diyos. And God is worthy to be praised. In the Old Testament, that is an underlying thought na hindi mabura-bura. Look at Psalms 18 verse number 3. It says there, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So I'll be saved from mine enemies. Psalms 48 verse 1, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountains of holiness. Psalms 96 verse 4, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Marami pang iba. Consider 2 Samuel chapter 22 verse number 4. I will call on the Lord who is worthy to be praised. So I'll be saved from mine enemies. And in the New Testament, now you're asking, what is the purpose of life
why God allows those things, why God created us. It is very clear in New Testament. And one of my favorite verse in the Bible is found in Revelation chapter 4, verse number 11. And what is that? Thou art worthy, O Lord, karapat-dapat ka, O Panginoon, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, for thy pleasure they are and were created. Bakit ginawa lahat ng Diyos? Bakit nga inalaw magkasala si Adan? Etc. etc. Ang dami nating hypothetical questions in life. And that is very clear because God is worthy to be praised. And for thy pleasure, they are and were created. The Lord is eternal, unchanging, all-powerful, all-knowing, ever-present, sovereign, holy, righteous, good, faithful, loving, merciful, gracious, patient, and compassionate toward us. Compare sa mga pekeng Diyos, look at the 10 plagues, yung 10 salot. Kung bakit pinahintulutan ito ng Panginoon, sapagkat ito ay sumpa sa kanilang mga Diyos. Bawat plagues, plague number 1, salot number 2, salot number 3, hanggang number 10, yan ay sumpa sa kanilang mga Diyos, small letter G, small letter D, na mga hindi totoong Diyos. Hindi na natin papangalanan, pero isa sa mga Diyos na kilala natin, na Diyos ng mga Egyptians ay si Ra, the sun god. At nung ika-10 salot, pinadilim ng Panginoon ang buong Ehipto except sa part ng Goshen para maipakita na yung tinikilala yung Diyos ay hindi totoong Diyos. And then the death of the firstborn, si Pharaoh mismo, because Pharaoh to them is God. But compared to the true and living God, wala silang binatbat. Look at the gods of Canaanites at ang mga karatig bansa nila, Baal, Astaroth, Molech, Dagon, at kung sino-sino pa man. Lahat sila pinatunayan ng Panginoon that they may know na merong iisang Diyos at ang yung Diyos ang Diyos ng Israel. Diyos of Babylon, Marduk, the God of Persians and Greece, Diana, at mga Diyos-Diyosan ngayon, mga ginto at pilak. Ang ating kasakiman, Diyos ng tao, at ang mismong tao ay Diyos na natin. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ay Diyos na buhay. Siya ay Diyos, second person of the Trinity, came, born of a virgin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word made flesh. He dwelt among us, the Lord Jesus Christ. And when He died, He was resurrected. And we have a lot of biblical evidences na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo, we have empty tomb. We have the testimony of those people, eyewitnesses. He appeared to a lot of people, over 500 witnesses. And when Jesus came in our life, when grace reaches us, He changed us. Now, brother and sister in Christ, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kung yan ay para sa Panginoon na totoo at tunay, yan ay walang kabuluhan. We have this song, Because He Lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love and forgive, He lived and died to buy my pardon. An enemy grave is there. An empty grave is there to prove my Savior's live. And because He lived, I can face tomorrow. Now, brother and sister in Christ, hindi ka sumasamba sa patay na Diyos, sa pekeng Diyos. Sumasamba ka sa tunay na Panginoon. No, I'm thankful na ako ay nasa totoong simbahan o nasa totoong group o nasa totoong teachings na nagtuturo ng gospel na makapag-unite talaga sa tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Second, not in vain, because we're serving true and living God. Number 2, hindi sayang, because God sees, nakikita ng Diyos and remembers, or na-appreciate ng Diyos, naaalala niya, God sees and remembers our labor. Sa ministry, ang daming kumbaga ang daming pagod. Amen? Kung sabing hindi nakakapagod talaga. At minsan, pagod ka na, napagalitan ka pa. Aray ko. Amen? Minsan, ginawa mo na yung best mo,
pero no one is tapping your back. No one is saying thank you. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, Hebrews chapter 6 verse number 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ikaw na nagli-labor para sa Panginoon. You're sacrificing, wholehearted. And then when you serve God, you are motivated by His love, by your love for Christ, who He is and what He has done for you. God sees us. Pero may mga Kristiyano din naman tayo nakikita. Not just half, more than half. Or maybe we can say 80% ng church attendance. They're not really doing their best for the Lord. Half-hearted, careless, mediocre. Gagawin lang nila kung ano yung magsaserve lang sila kay Lord kapag feel good sila, kapag marami, kapag may ganito o ganyan-ganyan. Meron silang condition. Pero ikaw, na totoo sa Panginoon, nagsasakripisyo, wholehearted, and you are motivated by Christ's love, remember that He notices every act. Because God knows everything. God knows everything about you. Lahat ng nangyayari dito, kung lahat ng bagay alam ng Diyos, lahat ng bagay control ng Diyos. He notices every act and He records every actions. Eh mayroong kanta, ang title ng kanta ay Wounded Soldier. So the song goes like this: you feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord. But you're starting to grow weary, so I'm here to say, take heart. God sees where you're serving. He knows who you are. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith. He never miss a moment. Stay faithful and true, for the eyes of heaven see you. Brother and sister in Christ, may mata ang langit. That means, nakikita ka ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo kay Lord, maliit man o malaki, pero kung sa Panginoon yan, at meron kang tamang motivation, nakikita ka ng Diyos. Paglilinis ng simbahan, pagliligpit ng upuan, pagliligpit ng hymnals, pagtuturo ng bata, pag-encourage ng bata, lahat ng prayer requests, you're not just praying those prayer requests, but you have your note. Kapag umuwi ka, pinagpe-pray mo ito, meron kang schedule, you're giving faithfully, ang dami nating commitment, you're encouraging others, you're operating the multimedia, you're washing the dishes, nagluluto tayo, nagpe-play tayo ng instrument, maliit man yan o malaki, lahat yan alam ng Diyos. Sabi ng isang author, Lord, kung ang pagmamap ng simbahan ay para sa'yo, that is an honor. Ang ganda, no? Mga kapatid, pribilehiyo po. It's such a privilege to serve the Lord. And then nakikita niya yung lahat. Kaya take heart. Hindi ka man na-appreciate ni pastor or na kung sino man, nakikita ka naman ni Lord. Second to the last, not only we're serving the living God, He sees and remember you, but also, there is fruit from our labor. Not in vain. Hindi sayang. Kasi merong bunga sa lahat ng ating pagpapagal. Now you may ask, anong bunga? Galatians chapter 6 verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Lahat ng ating ginagawa for the Lord, meron man isang taong nakakilala sa Panginoon, that is worth it. Ikaw, kaya ka nandito sa church, kasi bunga ka ng taong nagpagal sa'yo. Bunga ka ng taong nanalangin para sa'yo. So, hindi mo pwedeng sabihin, wala namang bunga. No.
lahat. Kung meron mang taong nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng tracts, nagpagasolina ka, alam mo yung ninong ko, nagpastor yun. Ang unang nakapag-introduce sa kanya ng gospel, nagpagas yung missionary, binigyan siya ng gospel tract, merong address, pinuntahan niya yung church, and then nakakilala siya sa Panginoon. Not in vain. Every time discourage ka, pero nang-encourage ka ng mga kapatid mo sa Panginoon, isang text lang, bro, kamusta ka na? Na-miss ka namin. Not in vain. At kung wala ka mang nakikitang nasa-save, walang nagpapabaptize, walang nadadagdag sa church, or walang nagkukumit, etc., etc., anong fruit ang meron? Merong result na nabibuild sa atin, sa ating character. Sabi ng isang preacher, maraming pagkakataon kapag dumadaan tayo sa trials, problems of our life, we're praying, Lord, please remove these trials in my life. Pero bihira natin pinagpe-pray, Lord, kahit ako ay nandito sa trials na to, in the midst of my problems, tulungan niyo ako maging tapat sa inyo. Wala ka mang nakikitang result, kasi result-oriented tayo. Sa school, ganon, dapat may result. Sa corporate, ganon. Sa trabaho, ibahin nyo ang gawain ng Panginoon. Yes, kailangan natin ng result. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganon ang nangyayari. Pero kung gusto mo talaga ng result, tignan mo ang sarili mo. Merong paglago, merong Christ-likeness through service. Merong deeper humility and dependence sa Panginoon as we labor. And remember, kung tayo ay masyadong result-oriented, tandaan natin, the ultimate result of our labor is not just numbers, but God being glorified. Kahit ang dami nating choir, kahit sobrang ganda ng pagkanta natin sa Panginoon, but hindi tama ang ating puso, hindi tama ang ating motivation, hindi nag-glorify ang Panginoon, that is in vain. But God being glorified, ito po ang dapat nating bunga. Why? Revelations 4:11, because God created us for His pleasure. And last but not the least, are you still there po? Amen? Not in vain, because there is a reward waiting for us. Talaga po, meron. Palagi na natin itong naririnig. Consider Matthew 25 verse number 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou was faithful over a few things, or I'll make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Di man tayo mabigyan ng recognition or appreciation, the Lord will surely reward us. And as a Christian, ito yung ating pangarap, na mapakinggan ng Panginoon, marinig siyang, WD, well done, my good and faithful servant. Dahil totoo ang Diyos, dahil buhay siya, deserve niya lahat ng lahat sa atin. Ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong makakamtang gantimpala sa Kanya. And one of my heroes of my faith, his name is Jim Elliot. He said something like this, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Siya na hindi mangmang na ibigay yung mga bagay na hindi niya kayang pagkaingatan at makamtan yung mga bagay na hindi mawawala sa kanya. It echoes the preaching of Jesus Christ. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Jesus Christ said, lay up not for your treasures upon earth, but lay up for yourself treasures in heaven. And look at Apostle Paul. He said, I counted all things lost for the excellency of knowing Christ. And as we end, yung nabanggit ko kanina, si Jim Elliot, he gave his life at 28, reaching the Auca tribe, one of the tribes in Ecuador. Namatay siya kasi pinatay siya ng mga tribo doon.
And doon niya nasabi yung, he is no fool who gives what they cannot keep and to gain what they cannot lose. Ngayon, 5 sila, magkakaibigan, namatay. Pagbaba ng eroplano, tinuhog, patay. Parang, ano ba yan? Sabi nga na, ano ba yan? Faith ba yan or isang F? Foolishness. Mamila kaya, baka foolishness lang. Pero, ano nangyari? Yung asawa niya, si Elizabeth Elliot, sumunod siya doon sa lugar na yon kung saan namatay yung asawa niya. At saka palang na-convert yung mga tao. And look at that. Minsan yung result, hindi mo makikita sa lifetime mo eh. Consider Hudson Taylor. Nung nasa China siya, maraming opposition. Sakit, kahirapan. Parang walang fruit. Parang in vain yung pagpunta niya sa China. But because of that, nagkaroon ng China Inland Mission. Eventually sending thousands of missionaries to China. At isa pa nang kilala natin, nakasulat nga sa ating di ba? Si William Carey. Labored in India for 7 years. Imagine, 7 years. Walang convert. But after 7 years, tsaka lang siya nagkaroon ng isang convert. And translated the Bible into multiple Indian language. And he was called as Father of Nations. Brother and sister in Christ, you may not be Jim Elliot who gave his life for the gospel. Hindi ka makapunta sa mga tribo or sa bundok. But you can carry a gospel tracts and share Christ with people you meet every day. Every time na magpagas ka, magbigay ka ng gospel tract. Every time na kumain ka sa restaurant, meron kang gospel tract, mag-iwan ka ng gospel tract. Makasalubong mo, hindi sayang lahat, mga kapatid. You may not be Hudson Taylor who opened China for the gospel, but you can give to missions. Nagbibigay pa ba tayo sa missions? Say amen? You can support missionaries. Pray for them. Friend natin sila sa Facebook. I-like natin yung kanilang, as a form of encouragement, kanilang mga post. Pag-pray natin sila, mamili ka ng night kung saan ipagpe-pray mo sila. Is it Wednesday night, Thursday night, Friday night? And you may not be William Carey who translated the Bible into many language. Pero pag may nakita kang bagong Christian, and then meron kang ipon na pera, bumili ka ng Bible, tapos ibigay mo sa kanya, Brad, regalo ko sa'yo. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po sayang. Kaya hamon ko po sa'yo, napabanjing-banjing sa ministry. Kasi, parang wala naman nangyayari. Ganun pa din. Ang focus mo lang ay magpayaman, mag-ipon ng pera, magkaroon ng investment. Lahat na ng insurance nakuha mo na. Pati life insurance, pati yung lahat. Ang dami mong stocks, ang dami mong bitcoins, ang dami mong crypto. There's nothing wrong. But if you're loving that more than God, and that is your God. Gusto mo ng luxury, gusto mo ng karangyaan, career person, career-oriented, karoon ng maraming ari-arian, luho. And then, inaalis mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo siya pinapriority. And you know that you are a Christian, may I say this, you're wasting your life. Sapagkat hindi yan talaga ang nagka-count. That's not what really counts in this life. Pero ikaw, mga kapatid ko sa Panginoon, na nandito nagpe-prayer meeting, lahat ng, ito paniniwala ko, lahat ng oras, lakas, pera na ibinigay mo sa Panginoon, hindi yan sa wala lang. Na parang, tingin mo wala lang. No. The fact na kahit hirap na hirap ka pumunta sa church, wala kang pera, nagbibigay ka sa church. Pagod ka, wala ka ng time sa sarili mo, wala ka ng me time, pero kailangan mo magluto, kailangan mo mag-assist, kailangan mo mag-general cleaning. Pinipilit mong involve yung sarili mo sa ministry. Hindi po yan lahat sayang. At ito po ang hamon at encouragement sa lahat ng nagpapagal sa Panginoon. It's not in vain. As the song says, we have labor in the vineyard of the Lord. And it seems
Katulad ng sinasabi ni Oliver, the world has stolen our reward. Parang, wag ka masyadong spiritual, wag ka masyadong heavenly minded, kasi wala ka ng earthly good. But God has not forgotten, and when He call us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. God has seen our faithful service through the years. Lahat ng ating heartaches, burdens, and all the tears. So do not be discouraged. Merong purpose, merong plan. There's a reason for each season, so trust the leading of His hand. It's not in vain. We serve a risen Savior. There's eyes of heaven cheering us, and we're not walking alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. So, we're facing the future, then tingnan mo lahat ng mga in-spend mo sa Panginoon. Na parang sa tingin mo walang result. Na parang sa tingin mo, ginawa niyo itong program to, walang result. Nag-soul winning kayo, ganyan-ganyan, wala na dagdag sa'yo. No. That is a full life. That is not in vain. Because you're doing it for the Lord. Let's all stand up and let's pray. All Father in heaven, we are so grateful for this time. But once again, napalalaanan niyo po kami ng inyong salita. Lord, we know that our labor is not in vain if it is for you. Help us, O Father, na magkaroon kami ng tamang puso sa inyo. Magkaroon po kami ng tamang pag-iisip, tamang motibasyon. And I know, and we know, a lot of times, discouraged po kami, Ama, sapagkat parang kami na lang gumagawa sa battle na ito. And Lord, we're lying to ourselves because it clearly says in your word na hindi mo kami iiwan. Kasama niyo po kami lagi. You sees us, naaalala niyo po kami. Kaya hindi po sayang lahat ng ginagawa po namin sa inyo. Salamat po sa gabi na pinaalala niyo po sa amin. Ama, kung meron man po sa amin ngayon, bighati, discouraged, nanghina, nawa po, grab po nila ang moment na to ask again na kayo po ay maging kalakasan nila. Encourage niyo po sila, paalala niyo po through the Holy Spirit ng lahat ng aming pagpapagal ay hindi in vain. Kapatid po sa Panginoon, ikaw ba ay discouraged? Why not come? Why not kneel our knees and let's have a private moment with the Lord? Tayo po ay lumapit sa Kanya, lumuhod at manalangin. And after this, I'll close again in prayer. Pray, Father in heaven, once again, we thank you for this day. Thank you for this night. Thank you for another opportunity na nakapagkinig po kami na iyong salita. And we pray sa pangunguna po ni Pastor Ray, may you continue to bless him kasama ng kanyang wife, kanyang anak. I-empower niyo po sila, paglain pong palakasin, good health, at i-provide lahat po ng pangailangan. Bigyan niyo po ng wisdom as Pastor Ray lead this ministry, this church. At ganoon din po, lahat po ng mga kapatiran, mga men, sila po Panginoon na may inyo pong i-empower at masuportahan po ang bawat isa, ma-edify po ang bawat isa. Lahat po ng mga kababaihan, inyo po silang i-encourage, sila po ay maging tapat, maglingkod sa inyo hanggang sa pagbabalik ng inyong anak. Ang dalayan ko po, lahat po ng mga ministries na ipinagkatiwala nyo po sa iglesyang ito,
tulungan niyo po sila na magampanan at i-provide niyo po ang mga pangailangan. At every time na na-discourage, patuloy niyo po silang i-encourage na lahat po ng mga ginagawa namin for you ay hindi po sayang. Dalangin ko din po lahat po ng mga pilgrim-related ministries, O God, kayo Panginoon naman ang mag-bless at patuloy niyo po ang gamitin na makapag-produce ang iglesyang ito ng marami pong mga ngaral, mga workers, mga Bible students na patuloy na maglilingkod po sa inyo, Ama. And Lord, Ama, we ask you that may you bless us and take care of us sa aming pong pag-uwi. Ilayin niyo po kami sa lahat ng disgrasya at patuloy niyo po kaming gawing mga anak niyo na masusunurin. Kapag sumambo po sa inyo ay masaya at ma-encourage po kami palagi. And may you fill us with the Holy Spirit. And all these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ.